Actually, itong wedding craft na nasa tao rin to na parang kung gusto mong gawin yung parang interesado ka ba sa ginagawa mo. Kasi itong trabaho namin dito sa Tugaya, ang hirap pag tinitingnan mo, ang hirap gawin. Paano ba to? Paano ba to? Pero pag hindi talaga pumasok sa isip mo na talagang gagawin mo, na hindi ka magkakaroon ng interest, na kung hindi ka magkakaroon dito ng interest, hindi ka matutuloy na gumawa ng ganito. Kasi napakahirap talaga gawin ng mga how to put inlay in the wood and the carving. Tulad nito. Na-realize ko rin na medyo nababawasan na yung mga artist na cultural artist ng mga Maranao na parang walang nagkaka-interest. Kaya doon ako nagka-interest ng course ito na para rin makatulong ako sa para dumami kami. Kaya ngayon, ginagawa ko ngayon, kumuha ko kahit isa, dalawa man na estudyante ko na dinuturo para rin matutunan ng mga ganito. Ako po si Lantong Pangkuga, Alawya. Ang edad ko ngayon ay 50 na ako. Pinanganak ako noong February 28, 1974. Kasi dito po ako nakatira sa Kampung Talo at the same time dito rin kami nagtatrabaho dito sa Kampung Talo. Yung mga artisan na mga kasama, ibang artisan na mga kasama ko, yung iba, yung 50% ng mga kasamang artisan na dito rin sa Kampung Talo. Pero yung ibang artisan na mga kasama ko sa Selective, mayroon sa Ilimbayan, Tugaya ng del Sur at saka sa Raya, Tugaya ng del Sur. Dahil yan yung mga ano pa, kaya ko sa pangwil sa mga antik. Kaya di rin manilo kasi Lantong Pangkuga. Dahil kasi bantutan. Siya ako kundi sa lima mga ikapan din siya. Dahil sa amin matamang magbaguan. Kaya di rin manilo na si Lantong Pangkuga. Dito sa Tugaya, ang pinaka-common na ginagawa namin dito ay tulad ng baor. Ito yung palaging ginagawa dito sa Tugaya, ang sonod, yung tambol, at saka yung tabakan, and then panulong. Ito yung sample na maliit na panulong. Then cheese, at saka ito, bago to ginawa ko itong innovation to ng nilalagay ng relo, at saka yung isa dyan, jewelry box ang tawag dyan. May mga flower piece din, may mga takore, yung dito, mga innovation namin yan. Pagdating sa wood craft, lahat pag-order, ginagawa namin sa kanila. Dati, bata pa nga ako, gumagawa ko ng mga ganito, pero siguro yung kinonsentrate ko yung trabaho na ito, naka 20 years na ako. Yung kinonsentrate ko talagang trabaho ko, dala ng business. Nag-start na ako pero hindi naman yung talagang yun ang trabaho mo. Pero tumutulong lang ako, parang tinitingnan ko lang. Na-encourage lang ako nung medyo siyempre kasabay rin ng walang trabaho. Ako kasi hindi ako mahilig na wala akong trabaho. Kailangan gusto kong magtrabaho na may trabaho ko palagi. Ayaw kong naka-standby ako kayo. Nung nag-start ako ng ganito, nagka-interest ako dito, hanggang ngayon, tuloy pa rin. Pero actually dati, ang ginagawa ko dito, business lang. Bumibili ako ng mga ganito, dinadala ko sa kanila. Pero parang ayaw ko yung quality nila na hindi pulido ang pagkagawa. Kaya doon ako nag-start, magsimula na ako mismo ang gumawa. Kasi minsan pag may binibili ako, rene-refer ko, mas malaking trabaho doon. Pero nung nag-start ako na talagang ako nang gumawa para maging pulido, maging quality, hindi ko na tinuloy-tuloy yung trabaho. Ang naalala ko lang nung nakabinta ko doon sa Bahamas. Kasi siyempre masaya ako kasi yung produkto ko nakarating sa Bahamas. Mayroon din ako naalala, New York. Na ang sabi nila, kasi ang nag-order sila sa akin yung sari manok gawa sa dilaw na tanso. Nung na-accept na nila, ang sabi nila, the legacy of Lanao was landed in New York. Yun, parang masarap sa pag nabasa mo yung parang masarap sa pakiramdam. Hindi lang Tugaya ang itong gumagawa namin dito sa Tugaya, hindi lang Tugaya kundi ang nababanggit pagdating sa ibang country ay
Lanao, Philippines. Yung sa Oker, may mga pangalan. Ito yung Piako. Ito yung Leaf, Raon. And then, ito yung Tiudi, Wood. At sabi ni Sir Idris Tamano. Matagal ko na ito iniwan kung hindi traditional. Kaya ako patuloy ito ginagawa. Dahil ayaw kong mawala yung mga inheritance natin, yung mga minana natin sa ating mga ninuno. Kaya pino-force ko ito kaya patuloy kong ito ginagawa, transmit ko rin yung skill ko sa mga kabataan ngayon. Ayaw ko pati arts, pati wordcraft ay mawala. Gusto ko kahit sa huli, nandito pa rin yung art natin ng mga Maranao. Yung art exhibit sa Cagayan talagang buti na lang in-advance nila ako na mayroon tayong art exhibit sa Cagayan na pinag-ipunan ko talaga ng mga stock, hindi ako nagbinta para lang doon. Hindi naman ako pwede mag-collaborate sa ibang artist na hindi ko tested yung produkto nila dahil magkaiba kami ng produkto. Ako unang-una, strict ako sa mga wood. Pag hindi dry, hindi ko dinadala kasi masisira rin yan sa mainit na lugar. Ako, inaalam ko rin kung wood, inaanay ba yan o inaanay. At saka ayaw ko rin gumamit ng forestry wood. Gusto ko yung mga plant tree wood like mahogany, gimilina, acacia, nara. Hindi rin ako mahilig sa nara kasi bawal din yan. Dito sa Tugaya, talagang yung normal yan sa amin dito sa society namin, sa community namin. Normal sa amin yan na talagang na-influence na yan yung mga tao dito kasi sa Tugaya, yung mga ibang barangay dito, iba-ibang skills. Tulad dito dito sa Kampung Talao, ang skills dito ay blacksmith. Diyan sa Sibagarugong, ang special nila dyan, yung maggawa ng buhok. Dito naman sa Dilimbayan, ang special nila dyan, nandyan yung agong. At saka yung mga gumagawa ng pag-turning, yung tinotorno, yung turning wood, mga pinadaan sa lati machine. Dadabuan, tambol. Doon na naman sa kanila na naman yung brass, yan man na naman ang specialist nila. Ang inaano ko lang sa kanila, gawin natin quality, huwag natin quantity ang hamon natin. Quality na lang ang gawin natin. Actually, nag-organize ako ng cooperative namin. Yan, LN Producer Cooperative, LN Cooperative. Kaya ko yung ginawa yung cooperative kasi ano bang question ko, ano bang magagawa ng isang tao kaysa sa maraming tao? Gusto ko nga magiging factory pero sa handmade talaga, ito lang sabi mo sa inyo, pag handmade talaga parang limited yung gawa ng handmade. Hindi po yung mga factory ng puro machine yun talaga. Tingnan mo ngayon yung Oker, may machine na ngayon yung Oker. May mga table rotter na pwede mag-design na. Pero ayaw namin mamasin yung sa amin sa Tugaya, ayaw namin maging masin kasi gusto namin handmade talaga. Kung hindi ka makipag-collaborate sa ibang artisan, hindi mo kaya yun. Nag-hire ako ng 4, puro master ang artisan. Alam nila yung trabaho, dyan lagi para matapos kaagad yung trabaho mo. At gumawa rin kami dito ng yung dati nating mga kayamanan na ano bang tawag ko? Bintang. Grabe, ang ganda pala. Nawala kasi yung bintang eh. Dito Manila Collective Company, isa na nagsiminda mimiyawa namin. Tumiyam yung si Chairman si Charis Aquino Tugay. Isa sa kanina di mag-promote sa mga product sa Maranao product.